Napakahalaga ng environment, 'no? Unang-una, ang environment natin 'yan ang nagsisilbing support group. Paano ba natin gagawing best year ever ang ating 2025? Ano ba yung mga puwede nating gawin pagdating po sa pag-unlad? By the way, ako nga po pala si Ralph Roger Tagaw, isa pong certified public accountant at licensed real estate broker na meron ng combined experience sa pagiging accountant at real estate broker na almost 20 years mula po noong 2005 ang akin pong unang trabaho bilang isang auditor accountant, no, hanggang sa venture na po tayo sa real estate for 12 years. Actually, mga 13 years na. Kasi since January 2012 yung akin pong start ng real estate journey ko. Uunahin ko muna sa pagkakaroon ng right environment. Paano ka magkakaroon ng magandang buhay, no? O maybe best year ever. Napakahalaga ng environment, no? Ng environment sa ating ginagalawan, no? Kasi unang-una, ang environment natin, yan ang nagsisilbing support group, no? Support group. Lumaki ako sa environment. Kwento ko lang, no? Grade 1 to grade 4, mula pinanganak ako hanggang nag-grade 1 hanggang grade 4 sa Isabela ako, San Mariano, Isabela, na doon ako lumaki yung pagkabata ko, no? And then, of course, syempre nung panahon na yon, mga 80s, uso pa yung mga logging yan, no? And yung mga Bulakenyo, dumayo sa Isabela, doon sila naglaging. Kaya yung mother ko, Bulakenya, and yung father ko sa Isabela. So, Ilocano sa Tagalog, no? At yun ang naging environment ko, grade 1 to grade 4 sa Isabela, na Ilocano, Ibanag ang ano doon, ang salita doon, no? At masasabi ko na talagang may hirap yung environment na yun. Dati rough road, walang mga transportation. I remember dati parang nakagisnan ko pa yung kauna-unahang tricycle doon sa ano na yun para makapunta ka doon sa Tawiran sa may ilog kasi sa amin dati, may bangka pa eh. Ngayon kasi may tulay na, no? Pero dati ilog 'yon na ano pa 'yon, magbabangka ka pa para makapunta sa bayan. So tapos maglalakad, no? Ganun yung environment. No, parang imaginein mo, ano bang opportunity meron dito sa environment na 'to? 'Di ba? Kumbaga parang sa akin, hindi ko masyadong nakita yung hindi mo makikita, no? Ngayon nare-realize ko lang na, oo nga, no? Halimbawa, pag umuuwi ako, ngayon medyo may progress, ano na yung progress dahil may kalsada, may tulay, may mga sasakyan, mayroong cellphone, no? Pero kung imaginein mo, sa ganung environment ka lumaki, no? Parang walang opportunity na umasenso ka doon sa ganung klase ng environment. Hindi mo makikita yung opportunity na umasenso ka doon. Kasi, syempre, farming, no? Even malalaki yung lupa, no? Hindi ka rin makapag-farming ng maayos kasi nga wala ngang mode of transportation, rough road yung kalsada, yung mga taniman, yung 'di ba, mabubulok na yung tinanim mo bago makalabas, no? So kumbaga pag ganong environment, medyo challenge din talaga sa na magkaroon ng progress. No, kaya napaka-importante ng pagkakaroon ng right environment at support group. Hindi lang yung environment per se, but the people itself na sumusuporta sa iyo. Kasi sa atin, halimbawa sa pamilya natin, sino ba sumusuporta sa iyo sa pamilya mo? 'Di ba? Ako kasi yung unang first college graduate, no, sa pamilya namin, sa mother side ko. Sa father side ko, pang ilan lang ako, parang pang-apat yata, no? Parang gano'n. So, kumbaga parang first generation na break yung curse ng poverty, na nagkaroon ng college graduate sa pamilya. So, kumbaga, madalas, no, sa pamilya o sa mga kamag-anak, meron talaga diyang kontra, no? Meron talaga diyang hindi sumusuporta sa pananaw, sa dreams mo, sa gusto mong ma-achieve sa buhay. At ako, na-experience ko 'yun, no, na sa mga kamag-anak na meron talaga na hindi susuporta. Ay, ba't ba nagpapaaral, 'di ba? Wala nga kayong maano ng pagkain ninyo. 'Di ba yung mga tipong gano'n, no? Na maririnig mo sa paligid mo, hindi naman makakatapos 'yan kasi ano, driver yung ano niya, tatay niya, pahinante, magiging pahinante lang diyan. So ibig sabihin, may mga gano'n sa environment natin, sa family natin, na puwedeng pumigil. Kaya napakahalaga ng support group ng tamang environment. Kung wala ka sa tamang environment right now, magtiyaga ka lang muna diyan. Darating yung panahon
'di ba? Ikaw ang magki-create ng panibagong environment mo. Kaya ako dati nung lumipat na kami ng Bulacan 'no, bahay, school, aral, bahay, school, aral, gano'n lang yung ano ko, yung routine ko. Wala akong ibang naging focus kung hindi 'yon. Hindi nagbulakbol, walang walang bisyo, yun yung ginawa ko, total focus 'no, hanggang sa siyempre napagkalooban din tayo ng talino ng buong may kapal sa mathematics kaya tayo nag-accountancy 'no. And of course siyempre nabigyan tayo ng pagkakataon sa pinagpapasalamat natin sa PUP 'no, do'n tayo naka-college at talaga naman ang Polytechnic University of the Philippines, Manila Campus at sa iba pang mga state university 'no, na talagang hindi nagagastos ang parents ninyo para sa tuition fee 'no, at very minimal. Kumbaga parang malaking tulong din 'yan, na 'yan ang mga nilatag ng gobyerno natin 'no. Kumbaga parang hindi natin puwedeng i-ano lang sa gobyerno na, kasi 'di ba may corruption or what 'di ba? Merong mga nakalatag din na nakaset na diyan na para ikaw ay umunlad. Kumbaga ikaw na lang yung hinihintay na dapat sibagan mo mag-aral, gawin mo yung best mo para mapunta ka sa mga school o magkaroon ka ng scholarship 'no. So gano'n. Kumbaga yung environment mo, kung nando'n ka sa environment na hindi nagsu-support sa'yo, pagtiyagaan mo lang 'yun. 'Di ba hanggang sa unti-unti kang magkaroon ng panibagong environment. At ako siyempre nung, nag-college na ako, nasa Manila na ako, and then nagkaroon ako ng trabaho, unti-unti na nag-change yung environment. Nakakilala na ako ng mga professionals. Before siyempre sa environment ko wala namang mga college graduate, wala kang kausap ng mga college graduate, wala kang kausap ng mga professionals aside sa mga teachers mo. So nagki-create ka ng panibagong environment mo through time, 'no? Hanggang nag-work, nakakilala ka na ng mga professionals, nakilala mo na yung mga boss mo, yung mga colleagues mo. Then unti-unti dumadami na yung kakilala mo, nagbabago na environment mo, nagki-create na ng meron opportunity na unti-unti na na-o-open up, no? Because nag-persevere ka. Kaya ngayon, kung nanonood ka man, kahit ikaw ay estudyante, makita mo na kahit sa sobrang hirap ng buhay, yung environment mo na yan, pansamantala lamang yan. Pansamantala lamang yan. Napakabilis ng panahon. Ang paghihirap, pwede mo yang tiyagain. Pwede mo yang tiyagain at darating yung panahon, yung 5 years, 10 years na pinagdusahan mo, pinaghirapan mo, makakaalpas ka din dyan. Malalampasan mo din yan. No? At unti-unti, yung panibagong environment at magandang environment ay darating sa'yo. No? At syempre, sa mga panibagong environment, halimbawa ikaw, pinalad ka, meron kang trabaho right now, pero hindi ka pa rin umaasenso, baka kulang ka rin ng mentor. Baka mentorship din ang kulang mo. No? Kumbaga parang yung someone na nabubuhay na doon sa pangarap mo, meron bang magtuturo sa akin yan na parang, sino bang magtuturo sa akin na halimbawa, milyonaryo, gusto ko rin maging milyonaryo? Meron bang ganun? Di ba parang hirap din isipin, no? Meron bang magtuturo sa akin na magtsatsaga sa akin na turuan ako para maging milyonaryo kasi gusto ko rin maging milyonaryo? O negosyante kasi gusto ko rin magnegosyante? Majority of the time, parang wala ka masyadong makikita, no? Pero merong mga certain industry na pwede kang magkaroon ng mentor for free. Di ba? Subukan mong ngayon maghanap sa let's say sa community mo, sa barangay ninyo, sa bayan ninyo ng milyonaryo at sabi mo, ay turuan nyo nga po ako maging milyonaryo. Tingnan ko lang kung i-entertain kayo nun or tuturuan kayo. No? Unless siyempre kamag-anak mo yun o kapamilya mo yun, di ba? Pero I mean, medyo challenge yung part na yun. Na maghanap ka ng mentor sa gusto mong ma-achieve na yun na yung kanyang buhay. Pero may mga certain industries na makakahanap ka ng ganun for free at tutulungan ka because of the concept of win-win situation. No, na, halimbawa, sample na lang, merong mga industry like pwedeng sa insurance, pwedeng sa mga network marketing, no? Pero of course, hindi ko nire-recommend yung mga yun, no? Or sa real estate, kagaya nung ginagawa ko, di ba? Pag mag-join ka bilang agent, tuturuan kitang maging successful bilang isang ahente. Di ba? So, meron palang ganun na pwede pala akong turuan na maging successful? Yes, meron. Kagaya nga ng real estate, no? Kagaya nga nung mentoring dito. Kasi, halimbawa, tinulungan kita mag-successful, syempre, matutulungan mo din yung company, matutulungan mo din yung real estate team na mag-produce ng results and in return, umaasenso din ang realty.
no? So ito yung mga certain industries na hindi alam ng karamihang tao na ang benefit nito hindi para magbenta ka lang, 'di ba? Kung hindi merong magtuturo sa iyo, gagabayan ka sa journey mo hanggang sa magtagumpay ka. Pero hindi ito alam ng karamihan na nabubuhay doon sa environment na wala ka namang makikitaan ng role model ng gano'n, ng tagumpay na gano'n. Makakita ka siyempre doon sa environment mo, maybe sa normal na barangay ninyo na, okay, asensado 'to, dami niya, may trucking company, ganyan. Pero paano ka aasenso din na gano'n? Parang ang hirap, 'di ba? Pero sa mga kagaya ng nasa sales na mga ahente, ang dali pong gayahin. Ang daling ma-involve at ang daling mapunta sa ganitong environment na kung saan pwede kang matuto. Kaya ang kulang natin kung tayo right now ay ordinary people at gusto nating umasenso, isa ang environment, ang right environment ng na kulang sa atin. Maybe dahil hindi natin ito alam o dahil hindi tayo aware na meron palang ganito. 'Di ba? Sino ba makakaalam kahit nung accountant ako, ay meron palang ganyan. 'Di ba? Ang alam ko lang, mga nagbebenta or what, pero hindi ko masyadong nare-realize yung ganong aspeto, no? Kaya napaka-importante nung pagkakaroon po ng tamang environment gaya sa pamilya na sumusuporta sa iyo or environment per se or yung mga pwede mong ma-meet na tao na matulungan ka para magtagumpay din sa buhay.